What's up, yo, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things passion. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Hello! Ang aga ng live natin ngayon, 5:30 pa lang, para mai-post ko kagad siya sa YouTube mamaya before 10. So, inagahan ko na. So, if you have any questions, feel free to ask your questions down there para masagot natin ngayong ating Friday live stream. Friday live stream, yeah. Sa ating mga viewers, happy Friday. Happy Friday night. Hello. Guys, ngayon, kailan ba yung Miss International Queen Philippines? July 8 pala. July 9, July 9. Akala ko ngayon. July 9, Wednesday na tama. July 9, Wednesday. Pero aga mo, ikaw ang pinakamaaga. At ngayon ka na lang ulit naka-attend sa ating live. Yun lang. Wala namang ibang balita. Busy sa school. Yes. Busy sa school. Busy naman pala sa school si Ate Era. MIQ page, stand out. Kirk pa din yung number 1 ko. Kirk Populec. And then, gusto ko si Mikay Bautista, Michelle Bermudez, Nicole Guevara, Ann Patricia Lorenzo. But Kirk Populec pa din. Wala nang iba. Pero sayang iba, no? Yung iba matatangkad. Parang masarap rin sila makita internationally. Pero mukhang hindi na talaga papakawalan si Kirk Populec eh. Si Mikay Bautista, bet ko siya. Iba yung gandang ino-offer niya. Gusto ko yung laban na Mikay Bautista versus Kirk Populec. Magkasunod ang finals ng Miss Philippines Earth at MGI. August 9 finals. Talaga ba? August 9 finals. Miss Earth. Ang chika kasi August 12 or August 15 ng MGI Philippines. Or 16. Wala pa namang final as long na walang nilalabas sa mga pages. Official ganyan. Di wala pa. Guys, Miss International Queen Philippines, July 9. Free yun, MOA Arena. Tapos, kung gusto nyo magkaroon ng ticket, it's either bibigyan kayo ng candidate mismo o kaya pupunta kayo sa MOA Arena ng July 8. Sa ticket booth doon, nagbibigay sila. Doon yung oras ng pagbibigay nilang ticket. Then, first come, first serve yun. So, pila lang kayo doon. Sofiaski, thanks. Thanks, Sofiaski. At gusto mo ako mag-judge sa MIQ. Hindi ako affiliate ng MIQ, pero support ako sa MIQ PH. Big winner, Francis, sa PBB. Hindi naman ako nanonood ng PBB. Kaya bahala na kung sino. Nanlalaban din daw si Ann Patricia, sabi ni Era. Oo, pero nalalaban siya ang Queen Linyang Classy. Pero yun nga, ang hirap pataobi ni Kirk Josa. Si Kirk Populec. Thoughts kay Atisa. Matahimik si Atisa ngayon. Wala tayong iba nakikita. Which is good. Ganun naman talaga dapat. Parang si Chelsea lang din last year. Mga gantong eksena, mga gantong buwan. Di ba yung mga gantong buwan na wala na din si Chelsea? Ganun din si Atisa, nawawala. Ganyan. Tapos pag time na ng laban ni Atisa, yan, isa-isa na yung pasabog na. Yan. Wala rin akong balita actually ngayon kay Atisa. Sabi ni Jimmy, parang si Kirk at Mikay ang labanan. True, kasi magkaiba yung prototype nila. Kanina nanonood ako ng preliminary competition sa YouTube. Yung swimsuit pa lang yung napapanood ko kasi madami din sila. Yung swimsuit pa lang yung natatapos ko.
Tapos nakakatuwa yung ibang mga contestants na na-okray nung press presentation. Babaeng-babae na sila ngayon. Malalambot na. Kagaya ni Alulu Brooks. Hindi ko yun inasahan kay Alulu Brooks. Alulu Himor. Hindi ko yun inasahan kay Alulu Himor na gano'n na siya kalambot kanina. Or kahapon sa preliminary competition nila. Kahapon ba yung preliminary? Basta kanina ko siya napanood sa YouTube. Malambot na siya. Tsaka yung ibang girls. Mas maraming mga bata pa, mga hindi ko pa masyadong kilala, mga parang yung iba newbie, pagdating sa pageantry, trans-pageantry, ganyan. Pero same pa rin naman. Ang mga naglalaban pa rin yung mga kilala na, yung mga malalakas. Nicole Guevara Flores. Hindi ko in-expect kay Nicole Guevara na sasali pa siya ngayon. No? Kasi nakasali na siya ng 2019. Siya yun, di ba? Siya yung sumali ng 2019. Then yung candidacy niya ng 2019, wala pa naman kasing franchise din yung Philippines. Hindi ko alam kung paano nakakasali din yung mga girls. Basta siya yun 2019. Nakilala ko siya, Super Serena. Si Nicole Guevara. Tapos ngayon nandyan siya, no? Si Nicole Guevara ngayon. Pero hindi na siya ganun katunog. Yung candidacy niya hindi ganun katunog kasi nga parang nakikita ng mga pageant fans. Kirk versus Ann Patricia Lorenzo. Yung laban. Pero ang imagine niyo, no? If ever Kirk Popularek ang pupunta sa Thailand at Isa Manalo pupunta sa Thailand, and if ever Emma Tiglao ang pupunta sa Thailand, grabe yung lineup ng mga malalakas, mga favorite beauty queens dito sa Philippines, mga people's queen. No, parang gagawa nga ako ng content na. Naalala ko yung bigla What if Emma Tiglao, Kirk Popularek, and Atisa Manalo ang mga pupunta sa Thailand? Then, yun. Kirk Bondat. Kirk Popularek kasi. Yun. Di ba, mga may ingay ang mga pangalan nun sa Thailand. Speaking of Emma, after ng press presentation ng MGI, maingay agad yung pangalan ni Emma sa Thailand. Or kahit sa iba pa mga Southeast Asian countries, maingay agad yung pangalan nila. So, ibig sabihin, ganun talaga katunog yung pangalan ni Emma, ganun kalaki katunog yung candidacy niya, sikat talaga siya. So, perfect talaga siya pagdating sa Thailand. Kasi pagdating nga niya sa Thailand, malaki agad yung clout, aabangan talaga siya, aabangan tayo yung candidate ng Philippines. Hindi makakatulong yun para sa candidacy ng Philippines pagdating sa MGI. Diba? Ang galing. Dia Queen. Ayan, sa Dia Queen. Sabi niya, gusto daw ni ALV si Anita sa RHA. RHA na rin. Actually, diba, sabi nga natin nung unang live ko, ng mga previous live, half-hearted nga ako na nagbago tayo ng isip dito, na napunta tayo, nasa-switch tayo kay Emma. Yung una, Anita tayo, tapos ngayon napunta tayo kay Emma. Tapos, yun nga, second top round na lang Anita, RHA. Though hindi naman na masama yung RHA, kasi RHA yon, Reyna Hispano. At ang maganda naman sa RHA, malayo yung yung competition sa Bolivia. So, malayo yung travel mo, diba? Ganda nun. Kung gusto mo mag-adventure, mag-travel, ganyan, malayo ang mararating mo. So, yun. Pwede pa naman ulit sumali si Anita. Kung hindi, ibibigay kay Anita. Pero malakas pala si Anita ngayon na. Inulit ko yung yung press presentation nila sa MGI Philippines sa YouTube. Tapos, ang daming mga ginawa pala ni Anita doon. Eksena kung eksena pala talaga siya. Pang Miss Grand. Miss Grand para talaga si Anita. Ang dami niyang ginawa. Yun, kaya na lang talaga, kung sino lang talaga yung magugustuhan ng organization, bahala na. Sinong todo workout? Todo workout daw si Atisa. Sino nagsabi todo workout si Atisa? Todo workout na daw si Atisa ngayon. Hindi ko naman kasi nasisilip yung mga stories ni Atisa or yung mga ganap niya. Kasi naglaylo din ako sa social media. Hindi ako ngayon masyadong sumisilip ng Facebook, Instagram. Kung ano lang nadadaanan ko sa TikTok, yun lang. Tapos, pag may ganap, papanoorin sa YouTube para may masabi pag gantong live or may ma-content, yun lang. Dane, thank you sa pa-rose din. Dane G, Kailan po finals at prelims sa Miss Grand? Wala pa pong preliminary competition date, pero usually ang Miss Grand, last year kasi hindi na sila nag-preliminary pa bang last year sa Miss Grand? Hindi na ata, so baka ngayon wala pa. Pero yung finals night, sinasabi August 12, 15, or 16, hanggat walang
Hanggat walang post sa mga social media, edi wala. Oo. Prince, bet kaya ninawat ang looks ni Emma. Pwedeng, oo. Pwedeng hindi. Hindi natin alam eh. Hindi natin masabi. Abangan na lang natin. Kahit ako hindi ko alam eh. Kasi, yun nga, sabi nga natin, nung una dapat pag Philippines mukhang Pinoy. Although wala namang pure Pinoy. Pero kasi nga, tisay si Emma. So, hindi natin din alam. Hindi ko rin masabi. Kung mabebetan ba. Pero may nababasa ako. Sinawat daw ang may... Sinawat, wala daw siyang bet dun sa mga first... Chika lang naman to, nabasa ko lang. Wala daw siyang bet dun sa mga first na pinakilala. Kaya nagkaroon ng second screening. Parang ganyan. Tapos parang bet niya nga daw ang Emma. Sabi lang naman, sabi lang. Alam niyo naman ang mga chika ngayon, di ba? Parang ganoon. Sabi ni Josh, sayang si Gazini. Bakit naman sayang? Feeling ko talaga itong mga galing Miss Universe Philippines or yung mga nag-Miss Universe pageant na wala na talaga yung wala na talaga silang balak mag-MGI pa. Parang lahat sila tapos na. Tapos na ang pageant journey, yung mga galing Miss Universe. Kasi malaking sugal talaga sa kanila yan eh. Not unless niligawan ka nga ng organization. Sige, sumali ka. Ipapanalo kita. Not unless ganon. Pero kung hindi ka naman nilagawan ng organization, sumali ka lang dyan kasi gusto ng mga pageant fans, bigla ka na nagpakita dyan. Malaking sugal talaga yun. Kaya feeling ko wala talagang sasaling galing na nag-MU na. Nag-MU na. Emma Sleep ang natkos ni Emma. Anong Emma Sleep ang natkos? Hindi ba daw masyadong matanda si Emma sa Grand kahit pasok ang age limit? Kung inakyat na ni Uncle yung age limit, nilift na nga niya yung age limit, ganon, diba nilift na nga niya. So, mukhang hindi na rin naman na siya matanda. Although sinasabi natin, ang gusto ni Uncle, bata, bentahe lagi ang bata. Pero dahil nga sa recent na nangyari na bata yung kinoronahan nila, si India, di ba bagets pa si India? Eh baka naman mag-shift na ang decision at ang gusto ni Uncle na wag na bata ang koronahan. Kasi pag bata, sometimes ang issue ng bata, hindi pa stable ang emotions, ang decisions, ganyan. Kaya parang yung napasubo nga sila sa bata nung nakaraan kay India, ganun nga yung nangyari. So baka naman ngayon mag-shift na yung decision ni Uncle na okay, pas muna tayo sa bata, dun muna tayo talaga sa mga completely woman na, sa mga 28 and above, ganyan. So baka yun yung maging ni Uncle. Maging eksena na baka mag-corona or baka piliin yung mga 28 plus and above. Ganyan. Nicole Borromeo for Miss World, sabi ni Rafay. Pumpkin, malakas rin si Marga Britton for Asia Pacific. Okay, sige, punta ulit tayo sa MGIPH. So, kunyari, ang MGIPH natin ay si Emma. Mig, hello. Kamukha ko si Meiji Cruz. Talaga ba? Mabait yan si Meiji. Pag nagkikita kami na nag-hi-helloan kami. Best. So, anyway. So, ayan, MGIPH na tayo. MGIPH, kunyari. MGIPH, Emma. Si Anita, RHA. Kunyari, ilak na natin si Anita sa RHA. Pero nito lang, lately ko na pag-isip-isip, pag may mga nababasa rin kasi akong post, na parang ang hirap pa rin pala ni Anita ma-RHA. Kasi pwedeng ibigay yung RHA sa iba. Like for example, Shannon Tampon or kay Angela Pasco. So pwedeng silang tatlo yung choices. Why? Bakit sila? Si Shannon Tampon, pwedeng, nababasa ko rin naman to sa mga posts at naiisip ko din, pwedeng bigyan na siya ng corona. So baka RHA yung bigay sa kanya. Si Angela Pasco, hindi mahihirapan sa visa, sa US visa, papuntang Bolivia. Same with Shannon Tampon, hindi rin sila mahihirapan. Not sure lang ako kay Anita kung kompleto yung mga papers ni Anita. Kasi may nabasa rin akong post na parang dapat ang kukoronahan sa RHA. Yung kompleto na yung mga papeles, ganyan, para hindi na mahirapan pagpunta ng Bolivia. So baka mag-matter siya. Yun yung nabasa ko At minsan nagmamatter talaga yung mga ganon. Yung mga babaeng pinadadala sa mga ganitong pageant, napipili sila kasi minsan kompleto yung papeles nila.
Parang alam mo kung saan mo nabasa yan, Kuya Carl. Era kay kanina to? M Pageantry. Kaya M Pageantry. Tapos, naalala ko, nagmamatter pala minsan yung ganon. Yung babae, napipili sila din sa mga certain pageant kasi kompleto yung papeles. Naalala ko yung nangyari kay Dindy, sino to? Dindy Pajares, 2021 Miss World. Isa sa mga naging dahilan kung bakit si Dindy Pajares yung na-appoint sa Miss Supranational agad-agad noong 2021 kahit pandemic yon, nakaalis agad si Dindy kasi may Schengen visa siya. Kasi nga, as a flight attendant, international flight attendant, kompleto yung papeles niya, kayang pumunta agad ng Poland. So, isa siya sa mga dahilan kung bakit si Dindy Pajares yung napili. So, nagiging, concern din minsan yung babae pag kompleto yung papeles. Sa Binibining Pilipinas, nangyayari din siya dati, way back then. Kahit ng mga, nangyayari talaga siya. Yun ang alam ko. May nag-comment, ito sabi ni I am Joey, no need visa in Bolivia for 90 days. No need visa, pero yung mga dadaanan mo kailangan para makalabas ka. Like for example, USA, or kung saan man, kung Middle East man, kailangan mo pa rin hindi ko alam transit visa ba yung kailangan. Basta kailangan kompleto ka ng papeles para makalabas ka. Ayun ang pakiwari. Feeling ko lang. So, sige tingnan na lang natin sa finals. Baka lang ayun yung maging dahilan. So, ayun. So, kunyari, sure na tayo, Emma Tiglao, MGIPH. Tapos, RHA, sige, sabihin na natin Anita, Shannon, or kay Angela Pasco. Basta tatlo lang yan. Anita, Shannon, or Angela Pasco. Pero mukhang nananalig naman ako na kaya ni Anita. Anita. Tapos, anong kasunod natin? Face of Beauty. Si Face of Beauty, feeling ko Nikki Buenafe. Nikki Buenafe yan. Then yung isa pa, Asia Pacific. Sino sa Asia Pacific? Beatrice McClelland. Kung nasa kanila yung Asia Pacific, Kung nasa kanila. Yun. Actually, mukhang oo. Ayoko man sabihin, pero mukhang oo. Pero lumalaban pa rin naman si Michelle Arceo kasi nga, inulit ko nga ulit yung press presentation sa YouTube. Marami rin naman pala siyang ginawa doon na parang, eksena din. Kasi nga, ang ganda-ganda niya pa rin niya. Ang akin lang, nakadalawang corona na siya sa ALB Circle of Pageant. Hindi ko lang alam kung ibibigyan pa ba siya. O baka ibigay naman sa iba. Yun ang hindi ko alam at hindi natin alam. Basta ang pinaka-sure lang talaga natin as of now, si Emma. Kaya nga lagi natin sinasabi ngayon, after ng press presentation, na yung pinaglalabanan ng mga crowns, yung ibang crowns. Para kasi sure lang ngayon, Emma, Anita, ganun. The rest, malabo pa sa malabo. But wala daw si Jarina, sabi ni Josh. Hindi naman nag-confirm si Jarina kasi mga fans lang naman na nagsabi na sasali si Jarina. Ganyan. Sasali daw si Jarina. Ayun. As long na walang mga kayong nakikita or tayo nakikita ng mga post sa social media nila, edi wala. Ganun. Pag hindi pinapakilala, edi wala. Esguera Johnson International. Hello, Kuya Carl Labit fan here. Sana manotice mo na isang Carl Loyola. Yes po, Esguera Johnson International. Gusto ko yan. Parang mag-asawa yung last name. Esguera Johnson. Michelle Arceo daw for Miss Asia Pacific, sabi ni Romel. Pero walang in-announce, na yung Asia Pacific nasa MGIPH. Wala silang in-announce noon. Pero, sure na dun na yun kukunin. Kasi ang Asia Pacific, mangyayari na ng October. So, kailangan na talagang magkaroon ng candidate. So, malamang dun talaga nila kukunin yung MGIPH. Ngayon, sabi ni Romel, Michelle Arceo, Miss Asia Pacific. Hindi ko... Pwedeng hindi. Pero yun nga sabi ko kanina, hindi lang tayo sure kung bibigyan pa ba siya ng corona. Hindi tayo sure. Ewan ko hindi ko lang din sure. Kasi parang lakas din ni Shannon ngayon. Parang kung mamimili ako, Shannon versus Michelle Arceo. Baka si Shannon yung bigyan ng corona ng isa. Tingin mo posible kaya wala makuha crown sa Arceo? Pwede ng runner-up .
Parang ganun ko na siya nakikita, first or second runner-up eh. Tapos may Beatrice Macleland. Si Beatrice pwedeng iangat din. Ganyan. Carl, ano yon? I am Marvick. Pag magsasagupan si Stacy, Bella Ismael at Iliana sa MUPH next year, kanino ka? Tataya po muna ako kay Iliana ulit. As an Iliana supporters, tataya po muna ako kay Iliana. Sem, after 7 years, may idea ka ba kung bakit bumalik siya sa MJPH? Keng, wala po akong idea, pero kung babasahin nga po natin ang mga nangyayari, alam na po natin ang sagot. Sabi ko rin yun sa last live. Sabi ni Jay Lopez, Emma na yan, she can give a good fight sa MGI stage. Back-to-back is a very possible with her. Actually, true naman kasi nga ang susundan ni Emma si CJ. So, kailangan talaga nating makahanap ng ka-level ni CJ sa roster ng mga hindi lang ka-level ni CJ sa Arrive, sa Eksena, ganon. Ka-level ni CJ sa lahat ng aspects, sa persona, basta sa lahat as in ka-level. Or kaya pantaasan si CJ. So, sa roster ng girls, nung wala pa si Emma, wala ka talagang makita, diba? May malapit na, yun nga yung sinasabi natin. Sinabi ko rin yun yung mga last live ko. Sabi ko, wala tayong makita pero may malapit na. Who is si Anita? Tapos yung lumabas si Emma na talaga yung nakapantay kay CJ. Kaya, yun din yung gusto ng mga pageant fans na sinasabing si Emma na din. Sabihin nating nakapantay or magkaiba sila. As in, magkaiba sila ni CJ, syempre. Pero at least kahit pa paano, nakapantay pati yung status niya as a queen dito sa Philippines. Napantayan niya. Yun. Kaya, siya talaga. Pero, dun sa, sa press presentation, wala talagang makahigit din kay CJ, no? Lahat ng lumalapit kay CJ, kinakain ni CJ, eh. Tapos, tinitan ko yung mga mukha nila. Ang lalaki lahat ng mukha nila, tapos yung mukha ni CJ, ang liit talaga, eh. Kinakain, yung sash, yung naglalagayan ng sash, kinakain lahat ni CJ, lahat ng lumalapit sa kanya. Sabi ko, wala talagang papantay dito eh. I mean, walang hihigit. Napantayan lang siya ni Emma, pero hindi mahigitan. Ngayon, ang kailangan na lang ni Emma, hi Emma, kung nakikinig ka, ngayon kailangan na lang ni Emma, lakad, yun, yung, kaya naman ni Emma yun. Kaya naman ni Emma yun yung grand na mga lakad. Kasi nung press presentation nga, naipakita na niya eh. Pero yun nga, sana sa pagdating niya sa MGI mismo, itong MGI Philippines na pageant, no, matutunan niya yung parang galawan ni CJ. Yun na lang. Kasi dun siya may higitan ni Anita. Si Anita naman doon naman kasi magaling si Anita. Sa pasarela, yung kagaya ng lakad ni CJ. Yung pinakita ni CJ sa stage, doon magaling si Anita, as in muscle memory na ni Anita. Natural kay Anita eh. Yung alam mo yung natural, hindi mo kang pre-practice. Doon siya nahigitan ni Anita. Ngayon si Emma, yun yung kailangang anuhin. Noted daw sabi ni Emma. Ngayon ayun yung si Emma, kailangan niyang practicein. Although kaya ni Emma yun, kaya niya panigurado, ayun yung kailangan niya lang ipakita sa atin. Yung mukhang muscle memory na lang yung mga ginagawa. Yung mukhang natural. Though nung press presentation nga, mukha naman natural yung arte-arte niya. Tsaka ang gusto kay Emma na nag-i-enjoy lang talaga siya. Yung high lang siya ng high. Ganun lang siya ng ganon. Hi, tas laging nakangiti. Ganon. Okay na yun. Okay na yung ganon personality. Yung bakla-bakla ka lang. Hi! Ganon lang siya nun eh. Yun. Ano po ba yung main ingredients? Main ingredients para manalo sa MGI? Unang-una, body. Maganda. Matangkad. Yung body, kahit hindi Coca-Cola body, basta syempre yung pang beauty pageant na body. So, body talaga. Pangalawa, sash factor. Syempre, 5Bs Yun. Sash factor. Tapos, sikat. Naninindigan talaga ako na dapat sikat yung queen sa Philippines. As in, sikat siya. Siya yung gusto ng karamihan. Yun na yun.
Sabi ni Dump Diosa, si Emma kaya naman na manalo sa Intercon last time pero dahil raining ang Pinas nang hindi pinasok. Pwede, Dump Diosa. At kung si Emma ang mananalo ngayong taon, siya na ang pang back-to-back talaga lagi. Kasi noong 2019 siya yung nanalo, siya yung pang back-to-back sa Intercon. Tapos ngayon, kung siya yung mananalo sa MGI, siya ulit yung pang back-to-back sa MGI. Siya na yung back-to-back queen ng Pinas. Lagi talaga may ganun, no? Yung may mga ganun nangyayari. Parang kung may back-to-back blocker, siya naman yung pang back-to-back na kineso. Galing, no? Sabi ni RRRN, if ever last two standing si Anita at Emma, who would you choose and why? RRRN naman, ba't pa naman ako pinapapili? Alam mo na yung sagot ko, RRRN. Vocal naman ako lagi sa live ko na dito ako sa babaeng to. Pero masakit pa rin sa akin kasi parehas nga natin silang kilala. Silang dalawa. Kilala natin sila sa personal, nakakausap, ganyan. Kahit hindi sa social media. Kaya ang hirap mamili. I think possible ang back-to-back sa Grand. Kasi happy si Uncle sa Pinas. Possible naman talaga, Dump Diosa. Basta kapanapanalo lang yung delegate, yung Philippine delegate. Kasi kung hindi naman kapanapanalo, tas may lumutang talaga, edi hindi rin talaga imposible. Or hindi rin talaga posible. Pero kung kapanapanalo, baka naman posible. Sabi ni Oreo, dapat game na game din sa lahat kahit hindi marunong kumanta. Ito, kahit di marunong kumanta, sige pa rin. Yung hindi introvert. Totoo. Yung kahit tipong pag kumanta ka, malaan Curtis ka. Maganda nga yung ganun Yung nagmumukha kang comedy. Kesa yung game na game ka. Yung laban na laban, alam nyo yun. Kaya carry na yun yung nagmumukha kang comedy. May iba pa bang makakuha si Emma if ever di siya mananalo sa MGIP? Sabi ni JC, wala na po. Grand or nothing na lang siya. Kasi may mga age limit yung ibang crowns. Not sure lang ako sa Reyna kung tumatanggap ng 30. Sabi ni It's Me Henry, nasa Central Luzon ng Puksaan with Zambales, Pampanga, and Bulacan. Yes, Shannon Tampon. Feeling ko talaga si Shannon makakakuha yan ng crown. Bibigyan na yan. Tsaka iba yung ganda ni Shannon ngayon. Totoo ba yung balita na this February 2026 ang final ng Miss World? Hindi po. Big factor din talaga ang personality sa MGI, sabi ni JR. Thanks. True. Personality talaga. As in personality. Ang nalabat first sight lang talaga si Uncle kasi maganda. Si CJ kasi, yung laban ni CJ last year, halos pag nakahagip yun ng camera, eksena talaga lagi. Sabi ni Archer, agree ba kayo na mas angat sa social media engagement ng Miss Grand Philippines versus Binibini and Miss World Philippines? Ako, Archer, agree ako. Miss Grand Philippines pagdating sa social media engagement. Kahit yung mga post ko, minsan kunyari sa YouTube ko, mas maraming views pag Miss Grand ang topic. Dito sa TikTok, pag binibining, yung sa YouTube, yung pag pinag-uusapan natin dati yung Binibining Pilipinas, hindi malaki yung mga views. Ang tagal bago umabot ng 1,000. Natutulog sa 800, 700, ganyan. Tapos, pag Miss Grand, ang bilis. Minsan, ilang oras pa lang nasa 1,000 na. Pati din sa TikTok. Kaya, Miss Grand Philippines talaga yung malakas sa social media engagement. Pagdating sa Miss World Philippines, siguro last year, hindi ko siya naramdaman. Pero this year, depende siguro sa candidate. Kung sino yung lulutang na candidate dyan. Now, sa Miss Grand Philippines, lalong lumakas yung engagement kasi si Emma Tiglaw nagpakita. Thoughts on Michelle Arceo, Miss Grand or nothing? Sabi ni RRRN. Hindi ko po hanggang ngayon, hindi ko po talaga makitaan ng Miss Grand crown si Michelle Arceo. So, it's nothing na. Honest na yun RRRN. Pero walang mali kay Michelle Arceo. Ano lang talaga, depende lang talaga sa nakakalaban. Tsaka parang talaga, yun, depende sa kalaban. Emma Mary Tiglaw, Miss Grand Pampanga, sabi ni Jovan.
Dump Diyosa si Emma nag-content agad sa Instagram at FB during press presentation. Career. Baka ano niya, social media manager. Sabi ni It's Me Henry, ang chichi daw sa talipapa, si Mary Mother daw ang bet ni Angkol. Ayan nga, nabasa ko rin yan. Kanina na share ko rin yan, It's Me Henry, na parang siya daw yung choice nga, ganyan. Kaya parang inantay pa, gano'n, nagkaroon ng second screening. Pero usually, mga ganitong kwento, madali naman gawin, di ba? Pero mukha namang true, kasi bakit nagkaroon pa ng mga antay-antayan, di ba? Siya pala talaga yung inantay. Akala natin, si Michelle D ang inaantay. Siya pala. Napag-usapan na namin yan. Sir Bell, ito sabi, Madi DS daw si Emma, napag-usapan na namin yan. Last live, lagi ko po sinasabi na isang tabi po natin ang political views ng mga candidate na sinusuportahan natin or pinapaload natin sa mga pageants. Kasi wala naman pong kinalaman ng beauty pageants at ang political views sa mga gantong patimpalak na sinusubaybayan natin. Unang-una kaya natin sinusubaybayan patimpalak natin. Kaya natin susubaybayan itong patimpalak na to, yung pageant na to, kasi ito na nga lang escape natin sa real world. Ito yung mga gusto natin gawin outside work, outside trabaho, gusto natin mag-enjoy, kumbaga hobbies natin to, di ba? Tapos kung hahaluan pa natin ng politics, wala talaga mangyayari sa atin. Hindi talaga tayo usad. Tsaka guys, kanya-kanya tayong political views. Alam ko sa mga viewers natin, may mga DDS dyan, may mga pinklawans. Iba-iba tayo and may rights tayo para mamili. Okay, kaya wag natin haluan ng political views ang mga gantong eksena natin. Ngayon, kung ayaw nyo dun sa girl, kasi DDS, kung totoong DDS man, edi ano na lang, edi wag nyo subaybayan. No comment. Kailan ang Miss Grand? Wala pa pong dates. How true na LV ang conflict, kaya di nakasali sa MMD. Ano to? How true na LV ang conflict, kaya di nakasali sa MMD. How true na ALV ang conflict? ALV ang conflict. Hindi ko sure yung conflict na yan. Pero ang akin, baka conflict sa mga endorsement. Pero ang issue dyan, ang kwento, nung press presentation, inaantay daw yan si Michelle D na darating. Pero hindi dumating. So, better luck next year na lang daw. Ganun ang kwento. How old is she? Sino po ba si Emma? 30. Parang RHA na lang ang pinaglalabanan ng mga kandidates sa MGIPH. Nakatagad na sa bato kung sinong mananalo. Sabi ni Pusang Ina mo. Pusang Ina mo. Pero yung RHA, magandang crown yun na. Ang gusto ko sa RHA kasi sa Latin America lumalaban, malayo. Ang layo ng travel. Tsaka exciting kasi mga kalaban ng mga Latinas. Although ang RHA, regional siya, regional pageant. Hindi siya yung kagaya ng mga, yung mga nakasanayan natin, Big Six, Alpha Six Crowns, ganyan. Pero yun lang, yung exposure, experience, maganda. Talagang mahahasa, mahuhun. So kaya pala ang Tsaa ay nag-giveaway si Gaz para, ayan mukhang totoo yung tina yan, It's Me Henry, na nag-giveaway ang isa para sa isa. At may isa pa, hindi lang si Gaz, may isa pa na hanggang ngayon hindi na natuloy-tuloy kasi lagi nag-giveaway. Ano ba yung crown at stake sa MGIPH? MGIPH, Reyna Hispano, Face of Beauty or ang tinatawag na Phobie at ang Asia Pacific. Sino pa manok nyo? Emma or Anita? Emma or Anita? Kahit sino sa dalawa, pero mukha naman pangitan na ngayon guys kung sino yung mananalo eh. Sabi ni Christine Nikki, si Nikki gusto ko rin po manalo pero hindi na sa MGI na crown. Baka sa Phobie. At naniniwala ko mabibigyan ng crown yan. It's either Phobie or Asia Pacific. Kasi iba yung glow ni Nikki ngayon talaga eh. Tsaka parang pambawi na rin ng organization kasi wala nangyari sa multinational multinational pageant. Wala nangyari.
laban na laban naman ngayon si Nikki. Bakit hindi mo pa bigyan ng crown? Nikki, buena fe, si Anita kailangan mag-improve sa Q&A. Ay, gusto ko tong itakel. Si Anita kailangan mag-improve sa Q&A. Ang sakit sa ulo ng kanyang press presentation Q&A. Actually, ito na naman tayo sa mga advocacy. Tinanong ka lang kung anong kineso mo, tapos ipapasok mo na naman yung advocacy. Although yung tanong naman ata sa kanya, nakalimutan ko na. Ano man tanong sa kanya? Anong advocacy mo? Ay, hindi, tinanong lang naman sa kanya, why you should be the next Miss Grand International? Si Oyela lang tanong, no? Tapos yun na, pasok na naman ng advocacy. Yung may advocacy, ayun. Tapos pinasukan nga ng advocacy. Rumble naman. Ayun, yun lang. Oo, tama. Dapat magaan lang yung sagot. Chill lang. Yun, chill lang. Doon ko na-appreciate yung sagutan ni Emma. Kasi yung sagutan ni Emma nun, chill lang talaga eh. Kasi unang-una, Miss Grand nga yung sinalihan nating pageant. So, pag Miss Grand, alam nyo naman, chill lang. Hindi naman nagmamatter ang Q&A. Basta kailangan enjoy ka lang. Ganyan. Yung magaan lang, very magaan ang sagot. Yun. Parang hindi na rin nagmamatter yung yung mabibigat na sagot tapos yung papasukan mo ng advocacy kineso. Yun lang. Oo, yun lang. Pero malay naman natin, ma-improve naman niya. Pero ayun nga, pagdating naman sa MGI, hindi naman nagmamatter yung Q&A eh. Pero yun nga, ang sakit na sa tenga nung lagi may mga advocacy, na mga sagutan. Gusto ko lagi mga magagaan lang yung sagot. Mga personal lang yung sinasagot. Yung parang Katrina Legado lang, yung 8 Mountains. Yung ganun lang ba? Yung ang gaan lang. Tapos makaka-relate ka. Sabi ni It's Me Henry, Emma kasi ang prototype ng past winner in terms of face. Ay, oo, malapit. Sina 2022, Isabella Menin, Luciana Foster, Rachel Gapta. Sabi ni EJ, Marigona kaya coach niya sa Q&A, right? Ay, hindi ko alam mo na si Marigona. EJ. Christine, thank you sa gift. Idea po ng MWPH 2026, hindi ko po alam. Kasi yung MWPH Philippines, MWPH 2026, hindi ko po alam. Kasi itong Miss Grand ongoing eh. So baka, next year na yan. Tatapusin na muna itong Miss Grand. Masyado nagpa-impress yung Q&A niya sa press. Feeling ko na sanay lang, Christian. Muscle memory na pag sumasagot kailangan ganun yung template. Kaya siguro ganun yung naging sagutan. Grabe, mang tagal tayo pinag-antay, 1 buwan mahigit. Press presentation ng MGI. Oo nga eh. Big 4 pageant. Manonood ka ba ng MIQPH? Hindi po. Guys, speaking of MIQPH, July 9 siya. Ngayon, kung gusto nyo ng free tickets, sa candidate kayo makakahingi or punta lang kayo sa MOA Arena, July 8, mga 1 p.m. Pero bago mag 1 p.m, dapat nakapila na kayo kasi first come, first serve yun. So, kung maraming manonood, baka maubusan din kayo. Basta, sa buwan naman, opo, hanggang walang poster sa mga social media ng MGIPH, wala pang final date. Yan, MEPH naman ang topic, sabi ni It's Me Henry. MEPH as of now, I'll go for Joy Barcoma. Pero hindi ko pa sila lahat nakikita, nadadaanan ko lang. Hindi ko alam kung sino magaling sa kanila. Pero usually naman sa MEPH, guys, MPE, kung sino yung talagang angat na angat, kung sino yung performer talaga, siya naman ang nanalo. Lagi naman yan eh. Kung sino yung performer. Kaya kung sino yung performer na makikita natin ngayon or talagang maingay sa social media, pinag-uusapan, siya na yun, malamang. MIQPH sa YouTube meron yan, July 9. Updated lagi ang MIQPH YouTube channel. Yan! What's the height of Emma? 5'9" tall. Thoughts mo kay Angel Rose Tambal? Nakikita ko siya sa mga post ngayon sa social media. Okay naman ang styling.
okay naman. Ganun pa rin. Kung nakita natin ng MUPH, hindi ko lang alam kung may bago in terms of kung paano siya maglakad, ganyan, or ano ba, kung okay ba yung advocacy niya, mas okay sa ibang mga candidate. Kasi alam nyo naman ang MUP, ang Miss Earth Philippines, hindi dahil ikaw yung, alam mo yun, galing sa ibang pageant at medyo nagkapangalan ka, ikaw na yung mananalo, rekta na. Parang minsanan lang mangyari yung Iliana Aduana last 2023 na siya yung kilala, malakas, kaya siya yung nanalo. Pero nangyayari din talaga na minsan yung mga hindi talaga malalakas basta nag-perform like 2024, sila yung nakakakuha ng crown. So, ang abangan natin dyan, press presentation, unang-una kung sino yung mag-iingay na doon, preliminary competition, na talaga yung Kirk, yung panalo muna yung iba, tapos pasalihin mo na lang ulit si Kirk. Kung ako lang naman na, sayang, nandun eh. Kay Ann yan ibibigay, sabi ni Christian. Feeling mo ba kay Ann? Ako kasi, kung si Ann, ay hindi, magkaiba naman pa. Teka lang naglolo ko yung ano ko Kasi nung time na lumalaban si Ann, si Monte Carlo pa yung head. Ngayon, nag-iba yung head. So, posible. Pero kung time pa rin ni Monte Carlo siguro ngayon, baka malabo pa yan. Kasi kung ibibigay kay Ann, dapat binigay na nung umpisa pa lang eh. Yun. Pero malakas si Ann nung time ni yung nakalaban niya si Fuchsia Ravena. Ang lakas niya noon. Kasi hindi pa rin binigay talaga sa kanya. If si Kirk mananalo, for sure, sindak ng mga kapitbahay yun. Magandang panlaban si Kirk sa Thailand. Papakawalan pa ba yan? Hindi na yan papakawalan lalo na ngayon bago yung head ng organization. Hindi na yan papakawalan. Siguro sa second edition. Third edition, ganyan. Para masyadong maaga para manalo ulit ng PH. Gusto mo maiba kasi masyadong maaga manalo ulit ng PH. Hindi naman siya nagmamatter pagdating sa MIQ PH. Tsaka sa MIQ PH, nanalo lang naman tayo dyan. 2007 ba? Bago yung 2007 ba? Bago si Kevin Balot. Tapos Kevin Balot, ang susunod doon, si Fuchsia na. Kumbaga, hindi siya parang Miss Universe Philippines or Miss Universe pageant. Kaya hindi siya nagmamatter na kesyo maaga pa, ganun. Kung kapanapanalo yung girl, mananalo talaga yun. 2015, Maristela. One of my favorites, Trixie Ann Maristela. Opo, 2015. When po ang preliminary ng Miss Grand? Hindi ko po alam kung may preliminary ang Miss Grand. Kasi wala namang ina-announce pa. Pupunta ako ng Thailand. Ipupush ko sa December. Pinakamalambot si Kirk, kaya siya mananalo. Sabi ni Legally Yours. Malambot pa sa basang diaper. Kaya tingin mo, Kuya, mauwi ni Cyril yung Miss Charm? Depende sa kalaban. Tingnan muna natin yung mga kalaban ni Cyril. Ito, i-mark na natin to. It's Emerald. Kuya Carl, mark my work. Ano ba? Working word. Mark work po. Sema Tiglawang MGA Philippines 2025. Pag nanalo po, pa-shoutout nyo po ako. Sige. Hindi ko nga alam kung kailan ulit ako makaka-attend ng Kasi hindi ako naka-attend nung press con. Ngayon, sa susunod nilang ganap, pa-attend talaga ako para ma-meet ko yung mga girls. Pero hindi ko alam kung kailan yung susunod na ganap. Overlap sa schedule ko rin sa trabaho. Bigyan nyo ng budget si Mama Carl Pangtay. Hoy, carry kong pumunta ng Thailand. Punta na lang kayo sa YouTube ko. Panoorin nyo, wag nyo skip ang ads para magka-budget ako. August 12 po atang finals. Wala pa kasing ina-announce kaya hindi ako naniniwala sa August 12, 15, or 16 as long na walang poster.
Alam nyo naman, di ba, ang MGI move. Talon-talon sila ba? Baka mamaya September na yan. Sabi ni Ivana, give chance to others. Kaya nga si Nicole, hindi ko na siya makita. Naiaakyat pa yan kasi nakalaban na. Ang pinaka top 5 or semis. Si Ann naman, magta-top 5 pa yan, kaya yan. Pero yung Corona, hindi ko lang makita. Nakasali na ba si Ann? MIQ? MIQ PH lang. Always po akong nakabang sa update niyo po, sabi ni Emerald. Salamat. Kung titingnan ng mga past winners ng MIQ, super lambot ng mga winners. True. Malambot tsaka matatangkad talaga. Matatangkad na mga babae. Supra rin sila matatangkad MGI din matatangkad. Ganyan. At isa sana manalo sa Miss Universe 2025. Pero yun nga, ang saya nun sa Thailand. Sige, sabihin na natin. Sa Thailand, at isa manalo, Matiglaw and Kirk Populek. Singapore siya, MIQ 2013. Bata pa siya nun. Yun naman pala sige. Ibigay na natin sa iba. Top 10 na lang natin si Ann. Bigay na natin kay Kirk. So, yun. So, ang makikita natin sa Thailand, at isa manalo, Matiglaw, Kirk Populek. Feel ko, sasali pa si Ana Lakirini. Parang hindi na. Parang feeling ko Nara. Kasi ang pangit naman tingnan Philippines, Germany, tapos Philippines ulit. Parang hindi siya maganda tingnan. Kaya feeling ko stop na siya dun sa supranational first runner-up. Parang ikot-ikot ako yung nahihilo Bakit si Katrina Dimaranan? Kaya nga po, hindi talaga maganda tingnan. Hindi ako naanohan. Ayun. Thoughts about Ana Lakirini na mag-victory parade sa Manila. Kung dito mag-victory, bakit hindi? Wala naman tayong magagawa. Alam nga naman ipatigil natin. Kung nandyan na, hindi nandyan na. Alam, sabihin natin, stop! Tsaka, rides naman niya yon. Kasi nga, di ba? At one point, nagbigay rin naman na siya ng karangalan sa atin na sa Filipina bilang Miss Globe runner-up. And, dito rin naman siya nag-press presentation at humingi ng suporta sa mga kapwa Pilipina. Right naman na niya yun. Especially na hype pa ni Dindin. Akala ko sasali sa MMD for Miss Grand. Hindi pala. Dapat siya mag-parade sa Germany. Okay na yun. Pagbigyan na natin, Pogpog. Pagbigyan na natin. Frank Jacob, pero ang galing, meron tayong 2 first runner-up na Pinay. Pag ganyan ang isiste, hindi ako ano ba doon? Oo, Pinay sila, pero hindi, alam mo yon, hindi ako anong tawag doon? Anong term? Yung Pinay sila, pero hindi ako makikisali sa Proud Pinoy. Ganon. Kasi unang-unang dinala naman nilang session, hindi naman Philippines Hindi siya nakaka-proud, tama ba? Hindi siya nakaka-proud sa part ko. Masaya ako para sa kanila. Sa mismong siya. Masaya ako para sa iyo na fulfill mo yung pangarap mo. Pero hindi na ako makikihati na I'm proud to be Pinoy. Mga ganon. Bala kayo dyan. Ganon na yon. Kasi unang-una naman, natupad yung pangarap mo, masaya na ako. Pangalawa, hindi naman sash ng Philippines, diba? Kumbaga, ibigay na natin sa kanila. Wag na tayong makihati sa eksena. Bigay na natin sa kanila. Kunyari sa Germans, sa US, kasi USA naman dinala. Pag Philippines, edi makiproud tayo kasi Philippines. Bigay na natin sa kanila. Yung ganun lang naman ang akin. Pero masaya ako kasi nga, syempre, natupad mo yung pangarap mo. Ganon. Yes, Frank Jacob, yes. Thoughts on Patch Magtanong, kuya, if ever sasali na siya sa MUPH. Feeling mo ba, malakas pa bang pambanggato si Patch Magtanong kung sasali siya sa MUPH? Feeling mo ba kaya niya pa ba bang higitan yung mga aura-aura nila Iliana, nila Chelsea Fernandez, ganyan. Feeling ko kasi, ano bang feeling nyo? Ewan ko, tingnan natin. Pupunta ka ba sa Thailand? Opo, pipilitin ko po, Julia. Pipilitin ko po. Bahala na, unahin ko na muna ang Thailand bago ang trabaho. Budget now, walang trabaho later.
Paano po nadidikit yung sash ng... Paano nadidikit? Pandikit. Charot. Ang laki ng problema mo. Natural P yun. What if sasali pa si Ana Lacrina sa Miss Universe? Eh, di sumali. Paris, opo, magkita-kita tayo sa Thailand. Pero kasi, ang pinanghihinayakan ko pagdating sa Thailand, yung pambili na mismo ng ticket eh. Yung pag manonood ka mismo ng Miss Universe, syempre mahal siya. Nasa 30,000, 50,000, ganyan. Yun na, madali yung pamasahe, tsaka pang hotel, pang pamasahe pagpunta sa hotel, tambay-tambay ka doon para makita mo yung mga candidates. Pero yung mismong event, doon ako nanghihinayang. Yung 30,000, 20,000, 50,000, doon ako nanghihinayang. But let's see. Pero okay na ako yung tambay-tambay lang sa hotel. Tapos mag-aabang ng, uy, ganun daraan si ganun nas picturean. Okay na ako, no? Pang content. Emma Tiglaw for MGIPH, sabi ni Kurt. Yes, Emma. What if sasali ulit si Pauline? Pagpahingahin nyo na si Pauline, utang na loob. Patch fits for Supra rather than Universe. Hindi, Universe pa rin para sa akin, Henry. Pero yun nga, pagdating kunyari MUPH 2026, kaya niya ba yung kung sino man yung mga kalaban niya? Kaya niya pa ba? Parang depende pa rin sa mga kalaban talaga, no? Walang sure. Hindi ka tulad sa Miss Grand, pag ikaw yung sure win ka eh. Pero pagdating sa MUPH, walang kasiguraduhan eh. Isa pa kay Iliana for MUPH. Ako din, go ako kay Iliana. Kunyari, next year, ganyan. Next year, mga ganun. Makukuha niya yun. Kaya na niya yun. Bibigay sa kanya yan. Buti wala yung karayom na pandikit. Ano man, aspile? Ano man tawag sa karayom yung aspile? Hindi, yung may laki yung inaano doon. Yung ibang sash, yung parang sa damit, yung may nakadikit na. Bawasan ng juging. Yung pagkakapush ng juging, doon lang minsan nagkakaroon ng issue. Kaya, maraming comment yung mga pageant fans. Yung pagkakapush ng juging. Velcro, hindi ko na alam yung mga turns sa ganyan. Anyways, sige na, mag-e-end na ako. Naka-1 oras na ako. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Happy Friday night. Ako po ay, after nito, i-upload ko rin po to sa aking YouTube. Punta na lang po kayo sa YouTube, Carl Loyola. Naandun po lahat ng mga pinagsasabi ko dito sa live. Carl Loyola YouTube channel. At utang lalo, huwag kayo mag-skip ng ads pag meron. Para makapunta tayo ng Thailand. And ayun, may bago akong upload dito sa TikTok. MGI Press Con Review. So yeah, hope na masaya kayo ngayong Friday night. Happy weekend everyone. Yung iba may sweldo ngayon. Kaya alam ko masaya kayo. Happy weekend. And ayun, sana masaya kayo sa mga gagawin nyo ngayon. Ako manonood lang ako. Magne-Netflix lang ako ngayong weekend. Friday night. Kasi may mga hindi pa ako natatapos na series. Maraming salamat. Bye-bye. At syempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.